Aba, Yahuwah, salamat po ng maraming marami sa iyong patnubay at pag-iingat. Taglay namin ng buhay at lakas. Higit sa lahat, binigay mo sa amin ang pagkakilala. Ikaw po ang aming Yahuwah Aba na nagmamalasakit at nagmamahal sa amin. Ama, sa pagtitipong ito, kami po ay nag-iisip. Napakabuti mo sa iyong mga anak. Sa buong taon, ikaw pong nag-ingat sa amin, umalalay at patuloy pong nagbigay ng sapat na lakas para kaming lahat ay makatawid sa iba't ibang pagsubok ng aming buhay. Malapit na po matapos ang taong ito. Lalapit kami sa iyo ngayon. Marami po kaming iba't ibang kahilingan. Pero, Ama, maawa ka. Tanggapin po ang aming pagpapasalamat, ang aming mga pagpupuri, sapagkat di kailanman kaya naming matumbasan ang lahat ng iyong ginawa at patuloy na ginagawa. Sa pagsambang ito, mag-aaral kami, sapagkat alam namin meron kang nais naming matutunan. Nawa maging bukas ang aming puso't isipan upang habang kami nag-aaral, unti-unti lumalago kami, lalo kaming nagiging malapit sa iyo at tumatatag ang pananampalataya. Pakipatawad na Ama sa lahat ng aming kasalanan. Tulungan mo kaming magbagong buhay sa ganap na pagsisisi upang muling maramdaman ka namin. Ikaw pong nabubuhay sa bawat tahanan ng iyong mga anak. Panginoong Yahushua, halika po sa piling namin ngayon. Wala kaming magagawa kung ikaw ay hiwalay sa amin. Hinahanap ka ng aming kaluluwa at ng aming mga puso. Pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa iyong pag-ibig at sa lahat ng iyong sakripisyo. Patuloy po kaming gabayan araw-araw sa aming buhay. Ama, pakibasbasa ng iyong mga anak sa iba't ibang lugar, lugar na mapanganib. Marami pong sunod-sunod na mga nangyayaring masama. Iligtas po kami sa lahat ng mga ito sapagkat ikaw ang aming kanlungan. Pakibasbasan po, Ama, ang kabuhayan ng iyong mga anak at pakibasbasan ang mga iniabuloy sa iyo, Ama. Tanggapin po bilang pagpapasalamat sa iyo. Subalit alam namin di kailanman matutumbasan ang iyong ginagawa para sa iyong mga anak. Kami po'y sumasampalataya. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay nagagalak at nagpapasalamat sa ating Ama na si Yahuwah Aba at kay Yahushua HaMashiach dahil po hanggang sa panahon ngayon tayo po ay nakapagtatalaga pa rin sa ganitong mga pagtitipon, mga pagsamba. Opo, malapit nang matapos ang taong kasalukuyan 2025 at kung tayo po ay lilingon sa mga nakaraan at sa mga nangyari sa ating buhay, tayo po ay nagpapasalamat kay Yahuwah Aba at kay Yahushua HaMashiach
Sa lahat ng biyaya na ating nakamtan at sa lahat po ng ating natutunan, dahil po nakita natin na totoong umuunlad ang ating buhay espiritual. Ngayong malapit na matapos ang taong ito at tayo po'y papasok sa panibagong taon, ano po ang dapat natin gawin? Ano pong dapat nating matutunan? Pakinggan po natin dito po sa mga awit, 90 talatay 12, kaya't ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay magtamo sa aming ng pusong may karunungan. Ano po ang dapat natin gawin? Lalong-lalo na pag malapit nang matapos ang taon. Dapat matuto po tayong magbilang ng ating mga kaarawan. Bakit po mahalaga na matuto tayong magbilang ng ating mga kaarawan? Ano po bang ibig sabihin ito? Sabi ng Biblia, upang tayo ay magtamo ng karunungan. Anong karunungan ang ating matatamo kapag tayo nagbibilang ng ating mga kaarawan? Matatamo natin yung karunungan ukol po sa buhay. Ang buhay ng tao, hindi po magpakailanman. Ito po ay maikli lamang. Kaya nga nabibilang natin yung ating kaarawan. Kapag binilang natin ang ating kaarawan, makikita natin konti lang pala talaga ang ating buhay. Pagka ganon, matututo po tayong magpahalaga sa ating buhay. Pero paano po natin magagawa yung pagpapahalaga sa ating buhay? Dito po sa Efeso 5:15 hanggang 17, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo. Gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Paano po natin maipakikita sa Diyos na tayo nga ay nagpapahalaga sa ating buhay na maikli lamang? Sabi ni Apostol Pablo, huwag po tayong makitang nagsasayang ng ating panahon. Kasi sino man tayo, kahit ikaw ay mayaman, kahit ikaw ay dukha, ilang oras po bang binigay sa atin kada araw? 24 hours Kahit mayaman ka, 24 hours lang ang nilalaman ng isang kaarawan o isang araw ng ating buhay. Kaya kapag lumipas na ang araw na yon, hindi na po pwedeng palitan. Yung perang nawala, pwede pong palitan yun Kapag halimbawa, merong nagnakaw ng isang ating tinatangkilik, pwede naman palitan yun pero yung araw na lumipas na ating inaksaya, hindi na po yun mapapalitan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, huwag natin aksayahin. Huwag natin sayangin yung ating panahon. Paano po natin maisasagawa ang payong ito ni Apostol Pablo? Ayon po sa kanya, dapat mag-ingat tayo kung paano tayo nabubuhay. Kasi yung ating ginagawang paraan ng pamumuhay, yun po ang nagpapakita kung nagpapahalaga tayo sa ating buhay. Sino yung hindi nagpapahalaga? Sino yung nagsasayang ng kanilang buhay? Yung pong nabubuhay sa kabangmangan. Kapag ganon, inaaksaya nila yung kanilang oras. Sino naman ang nabubuhay ng ayon po sa kagustuhan ng Diyos? Ayon din po kay Apostol Pablo, yung nabubuhay sa isa karunungan at inaalam yung kalooban ng Diyos. Kaya kapag tayo po nabubuhay, dapat tiyakin natin lahat ng ating proyekto, lahat ng ating ginagawa, ayon po sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat nagsusuri tayo, inaalam natin ano ba ang kagustuhan ng Diyos ukol po sa desisyong ito. Paano po natin magagawa yon? Malaman po ang kalooban ng Diyos. Pakinggan po natin dito po sa Kawikaan 3:5 hanggang 7. Tumiwala ka kay Yahweh ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka kay Yahweh at humiwalay ka sa kasamaan. Paano po natin malalaman ang kalooban ng Ama? Dapat tayo po'y magtiwala sa Kanya
ng buong puso. Pero ano po ang pumipigil sa tao? Sa ganap na pagtitiwala kay Yahweh, yung kanyang sariling kaalaman o kaya karunungan. Ang iba kasi nagpapakapantas sa sariling mga mata. Nakakuha lang ng konting kaalaman, akala niya, mas alam niya kung anong sa ikabubuti niya kaysa kanino, kay Yahweh. Kaya sa halip na magtiwala, humawak sa sariling karunungan. Pero anong sabi ng banal na kasulatan? Dapat magtiwala pa rin tayo kay Yahweh. Bakit? Sapagkat kahit gaano tayo katalino, kahit gaano tayo kapantas, tayo po ay nagkakamali. Kung atin pong titingnan ang taong ito, ilang beses po ba tayo nagkamali? Siguro, masasabi natin maraming beses. Pero sino ang hindi kailanman nagkakamali? Walang iba kundi si Yahweh. Alam niya ang mangyayari ngayon. Alam niya ang mangyayari sa buong 2026. Kayo po, mga kapatid, alam niyo po ba kung anong mangyayari sa taong 2026? Hindi nga po natin alam kung tayo ay mabubuhay pa sa 2026 o kung tayo makakarating sa 2026. Kaya anong pinakamabuti? Dapat kilalanin natin si Yahweh sa lahat ng ating mga lakad. Bakit di tayo manalangin? At alamin ang kanyang kalooban. Sa Biblia po kasi, sa buhay natin, meron pong tinatawag na general will, tsaka merong specific will. Di ba? Ano po ba yung general will? Yun pong general will ng Diyos para sa lahat ng tao. Yan po yung masusulat sa Biblia. Yan po ang mga prinsipyo ng Biblia, mga kautusan ng Biblia, katulad po ng Ten Commandments. Meron din pong specific will si Yahweh Abba na ito'y para lang sa ating specifically. Halimbawa, yung atin pong mga karanasan. Kung minsan, ang Panginoon Diyos nilalagay tayo sa tamang pwesto, sa tamang karanasan para sa hinaharap tayo ay nakahanda. Kaya halimbawa si Moises, ano po bang nangyari kay Moises? Di ba natuto siya mula sa Ehipto? Ang dahilan pala para po pangunahan ng Israel, ilabas ang Israel sa Ehipto. Kaya kung atin pong titingnan at malalaman yung ating karanasan, yung ating kasaysayan, makikita natin doon yung kalooban ng Ama. Alamin natin yon. Walang masama, sabihin natin sa Diyos. Sa lahat ng gawain ng ating buhay, Panginoon, pakituro po sa akin ang aking landas. Saan po ba ako dapat mag-aral? Diba? Sino po bang dapat maging asawa ko? Sabihin natin kay Yahweh na ituro ang ating mga landas. Pero ano po, mga kapatid, yung kaisa-isang nakatalagang kalooban ni Yahweh para sa atin. Kasi maraming kalooban ang Diyos para sa atin. Di po ba? Pero merong tinatawag na pinaka-kalooban ng Diyos. O kaya, the will of God. Yung pong nakatalagang kalooban ni Yahweh na tinalaga niya noon pa. Pakinggan po natin dito po sa Roma, sa 8:29 hanggang 30, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak at sila'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Yahushua para siya ang magiging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya nga, mga taong pinili ng Diyos noong una pa ay tinawag niya para maging kanyang mga anak. At ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid. At ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Ano po ang tinatawag na tinalagang kalooban ni Yahweh Abba para sa ating lahat? Ayon po sa ating binasa, ang tinalagang kalooban ng Diyos para sa ating lahat ay para tayo maging anak o maging katulad ng anak ng Diyos na si Yahushua. Kadalasan po kasi pagka dumarating ang katapusan ng taon, tapos papasok ang bagong taon, anong ginagawa ng tao? Iba nagkakaroon po sila ng, ang tawag doon? New Year's resolution. Walang masama magsagawa nun. Ang totoo, dapat ginagawa natin yung palagi eh. Magagawa natin araw-araw, buwan-buwan, gawin natin yung resolution. Kasi alam natin tayo nagkakamali eh. Yung nilalaman po ng ating, kung meron pong New Year's resolution na gustong matupad ng Diyos para sa atin, ay ito. Na tayo po ay maging katulad nino. Ni Yahushua.
maging katulad tayo ni Yahushua sapagkat siyang panganay sa sambahayan ng Diyos. Dapat maging katulad tayo ng panganay. Bakit? Sapagkat tayo tinalaga para sa Kanya. Ang totoo, ang buong creation, tinalaga para kay Yahushua. Kaya yung pag-uugali natin, yung ating pananalita, lahat ng ating gawain, dapat po ay katulad po ng ating Panginoong Yahushua. At kung ito ay matupad sa atin, makikita natin sa pagdating ng araw, tayo po ay bibigyan ng Diyos ng karangalan. Pero paano po natin magagawa yon? Paano po natin magagawa na tayo ay maging katulad ni Yahushua HaMashiach? Pakinggan po natin dito po sa mga taga-Epeso 4:13 at 15. Sa ganitong paraan, maaabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at ganap nalalago sa espiritual nating pamumuhay hanggang maging katulad tayo ni Kristo. Sa halip, manatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Paano po natin maisasagawa na tayo po ay maging katulad ng ating Panginoong Yahushua Kristo? Kapag tayo po ay lumalago. Siguro kung sasabihin po namin sa inyo, mga kapatid, kayo po ba'y katulad na ni Yahushua? Masasabi natin, hindi pa. Pero ano ang gusto ni Apostle Pablo? Ano ang kalooban ng Diyos? Na tayo po ay lumalago para tayo maging ganap, maging katulad ni Yahushua. Ano yung mga steps, yung mga hakbang para tayo ay maging katulad ni Yahushua? Ayon po sa ating binasa, dapat tayo ay sumulong at maging ganap at lumago sa ating buhay espiritual. Pero hindi natin magagawa yon kung hindi muna natin ginagawa yung paglago sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos o kay Yahushua HaMashiach. Kaya para tayo ay maging ganap, para tayo ay maging katulad ng ating Panginoon Yahushua, dapat tiyakin natin mga kapatid, araw-araw, di ba? Tayo po ay merong natututunan sa Biblia. At meron po tayong natututunan sa buhay at sa mga itinuro ng ating tagapagligtas na si Yahushua. Kaya nga, meron tayong mga Bible studies Meron tayong ginagawang pagbabasa sa Biblia. At sa susunod taon, lalaliman pa natin sapagkat magkakaroon tayo ng daily devotion. At lalo natin malalaman ang mga salita ng Diyos kung paano po tayo dapat matuto sa bawat sinasabi ni Yahuwah para sa ating buhay. Kaya tiyakin natin, araw-araw, meron tayong mapupulot. Meron tayong matututunan. Kasi kapag wala tayong natutunan, lumipas ang buong araw, hindi po tayo natuto, parang naaksaya di ba? Yung panahon natin. Kaya dapat araw-araw meron tayong natututunan mula po sa turo ng ating Panginoon Yahushua, mula po sa aral ng Biblia. Pero kahit gaano pa ang ating natutunan, kahit memoryado pa natin ang buong Biblia, kung hindi naman po tayo nakasusunod sa utos ng Diyos, baliwala rin yung ating natutunan. Kasi para tayo maging ganap na katulad ni Yahushua, hindi lang po yun sa ating isip o sa ating pagkaalam, hindi sa ating mga pagsunod. Kaya dapat tiyakin din po natin na tayo ay umuunlad sa ating buhay sa paraang tayo ay nabubuhay ayon sa halimbawa na ibinigay ni Yahushua. Kaya nga napakagandang pag-aralan ang buhay at ministeryo ng Panginoong Yahushua. Ano bang kanyang ugali? Paano ba siya magsalita? Ano bang kanyang mga aral? Ano bang halimbawa na ibinigay niya na dapat natin sundin? Itong dapat natin malaman din. Dapat tayo makasunod sa halimbawa ng Panginoong Yahushua. Si Yahushua po kasi walang kasalanan. Sabi nga ng Biblia, kahit sa pag-iisip, kahit sa salita, anumang gawa, wala po siyang kasalanan. Nakasunod siya ng buo sa tinatawag na 10 mga utos. Mga kapatid, ang standard po natin, sapagkat kailangan po natin ng standard. Kumbaga,
meron po tayong goal. Ang goal natin maging katulad sa pagsunod ang Panginoong Yahushua na sumunod sa mga 10 utos ni Yahuwah na sa isang sakdal at ganap na paraan. Sakdal ang kanyang pagsunod. Pag sinabi po kasing mga 10 utos, hindi lang po yung letra ng 10 utos, kundi yung diwa ng mga utos. Kasi kung titingnan po natin yung 10 utos, ang pinakatema nun, pag-ibig, di ba? Ang pinakatema ng 10 utos, pag-ibig. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon Yahushua, ang utos ang dapat nating sundin, mahalin sino? Si Yahuwah, ang ating Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa. Di po ba? At yung pangalawa, ano po yun? Mahalin natin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kaya yun pong ganap na pagsunod sa utos ng Diyos magagawa sa paraan ng pag-ibig. Pero paano natin malalaman kung tayo po ay nakatutugon doon? Kaya nga binigyan tayo ng guide. Yung guide na yun, yung 10 utos. Pero yung 10 utos na yun ay guide, ang pinakadiwa, pinaka-espiritu ng utos ay ang pag-ibig. Kaya pag titingnan natin, yung 10 utos, dapat umiral yung pag-ibig. Mabuti na lang meron tayong guide. Kasi kung minsan, nakakalimutan natin ano bang ibig sabihin ng pag-ibig? Di ba? Merong 10 utos para tayo ay gabayan sa pagsunod sa mga utos at kagustuhan ng Diyos. Kaya repasuhin natin yung 10 utos. At alamin natin, sa taong ito, 2025, tayo po ba ay nakasunod sa utos ng Diyos? Siguro kung ating i-grade yung ating sarili, 1 to 10, ano po ba ang ating grado? Tingnan natin yung unang utos. Yung unang utos, ako si Yahuwah, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Siguro sabihin ng ba, madali lang yan. Hindi po ako nagkasala diyan. Pero tingnan natin yung ang kasama o sangkop sa utos na ito. Si Yahuwah ba ay hindi? Si Yahuwah ay hindi pangunahing prioridad sa buhay. Kapag tayo ito, hindi po tayo nakasunod sa unang utos. Kaya kung titingnan po ninyo, itong mga bullet points, kung tayo po ay gumagawa nito, o ito ay angkop sa atin, hindi po tayo ganap na nakasunod sa unang utos. Hindi iniibig si Yahuwah ng buong kaluluwa, sumasamba o kaya nananalangin sa sino man o anuman maliban kay Yahuwah. May mas pagtitiwala sa pera, kapangyarihan, gobyerno, tagumpay, o sarili kaysa sa Diyos. Minsan ang iba yung kanilang pagtitiwala para sila ay magkaroon ng kapayapaan. Kung sino yung nakaupo bilang presidente, di ba? Kaya yun ang kanilang palaging iniisip. Pero mga kapatid, ang dapat maging pangunahin natin, walang iba kundi si Yahuwah. Pagiging sentro ng buhay, ang trabaho, pamilya, ministeryo o kaginhawahan sa halip na kay Yahuwah. Ang iba, pinaghahalo ang pananampalatayang biblical sa ibang espiritual na paniniwala. Ang tawag dyan ay syncretism. Pagsangguni sa horoscope, manghuhula o spiritual na bagay na hindi mula sa Diyos. Kapag ka ganun, di nalabag natin ang unang utos. Yung pangalawang utos, tingnan natin. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng larawang inanyuan. Para sabihin ng iba, ay hindi ko ginawa yan. Wala po akong rebulto sa bahay na aking sinasamba. Pero yung paggamit ng mga larawan, rebulto o bagay bilang tagapamagitan sa Diyos, yung tagapamagitan niyon, pwede maging tao, katulad ng isang spiritual na leader, di ba? Paglikha ng sariling larawan o konsepto ng Diyos ayon sa kagustuhan ng tao. Minsan, yung kanilang paniniwala sa Diyos, hindi ayon sa Biblia, kundi ayon sa kanilang sariling isip. Paglabag yun sa pangalawang utos. Paniniwalang may kapangyarihan ang mga simbolong panrelihiyon. Kaya kung minsan, meron silang mga amulets at akala nila yung amulet na yun ang magbibigay sa kanila ng proteksyon. Halimbawa, mabuti po na tayo ay gumagamit at tumatawag sa pangalan ni Yahuwah. Pero hindi ibig sabihin, meron kang ang tawag necklace sa Tagalog? Kwintas. Ibig sabihin, yun ang ibig sabihin nun. Hindi po yun, mga kapatid. Paniniwalang may kapangyarihan ng mga simbolong panrelihiyon.
pagpapalit ng pagsunod ng seremonya o emotional na karanasan. Ang ibang hinahanap sa harip na alamin ang kalooban ng Diyos at sumunod, meron silang hinahanap ng mga karanasan na hindi naman po ayon sa Biblia. Mga karanasan na di umano'y sila ay dinalaw ng mga anghel dahil nakakulong ng ilang araw. Mga ganong sinasabi na hindi naman ayon sa kagustuhan ng Diyos. O kaya pagsamba sa Diyos sa paraang hindi niya inihayag o iniutos, higit na nararapat na pagkilala sa mga religious leaders, gumagawa ng mga gawain ukol sa New Age at sa mga occult. Maraming mga taong nahuhulog ngayon dyan. At ang iba pinaghahalo pa yung New Age, yung occult, sa mga prinsipyo ng Biblia at pinagsasama-sama nila ang lahat ng mga relihiyon sa buong mundo. Masama po yan, mga kapatid. Ano pa? Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ni Yahweh ng walang kabuluhan. Ang paggamit ng pangalan ng Diyos ng pabiro o walang galang o kaya binabanggit ang kanyang pangalan sa kwento-kwento na wala namang kabuluhan. Masama po yun. Pagsasabing sinabi ng Diyos, pero hindi naman talaga sinabi ng Diyos. Minsan makikita natin yan sa mga ibang tagapangaral. Kung sabi ng Diyos sa akin ito, mga kapatid, totoo bang sinabi ng Diyos sa inyo yun? Paggamit ng pangalan ng Diyos upang manipulahin o takutin ang iba. Ang iba, ginagamit yung pangalan ng Diyos para po masunod yung kanyang sariling kagustuhan kahit hindi naman yun ang kalooban ng Ama. Pagiging mapagkunwari, ibig sabihin nagpapahayag, ginagamit niya ang pangalan, pero hindi naman angkop yung kanyang pamumuhay. Lalo po yung nakakasira sa pangalan ng Ama. Isipin mo, binabanggit mong pangalan ng Ama, pero nakikita ka sa iba't ibang bisyo, iba't ibang masasamang gawain. Ano pa? Panunumpa sa pangalan ng Diyos na hindi totoo. O kaya yung hindi paggamit ng pangalan ni Yahweh sa pagpupuri, panalangin at pagsamba. Yan ang utos number 3. Pang-apat, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Sa taong ito mga kapatid, sinikap pa natin na masunod ang Sabat. Baka merong mga hindi sumasamba sa panahon ng Sabat. Dahil nga merong tape recording O hindi tape recording. Merong recording sa YouTube, di ba? O kaya may recording sa Facebook. Baka hindi po sumasamba sa panahon ng Sabat. Yun ang takdang araw ni Yahweh para tayo ay sumamba. O kaya hindi gumugugol ng panahon para magalak sa pagsasama ni Yahweh at kaya siya pinaka-purpose po kasi ng Sabat ay para magkaroon tayo ng kapayapaan. Yun pong pahinga. Dahil nararamdaman natin yung presensya ng Diyos. Kaya sa panahon ng Sabat, dapat hinahanap natin si Yahweh at si Yahushua. Ano pa? Kawalan ng tiwala sa Diyos upang tumigil sa paggawa. Kaya kahit na meron silang option, meron po silang kakayahan para mag-request, hindi ako pwede magtrabaho sa Sabat, hindi po nila ginagawa. At ang iba naman, sa panahon ng Sabat, walang panahon sa pamilya. Ang isang kagustuhan ng Diyos para sa Sabat ay para tayong pamilya ay sumamba ng sama-sama at tayong pamilya ay magkaroon ng pagkakataon para makapaglingkod sa Diyos at manalangin ng sabay-sabay. Ano pa? Ito po sa pang-5, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Mga kapatid, ito ko minsan ay nakakalimutan natin Yung paggalang po kasi sa ama at sa ina, napakahalaga para sa Diyos. Kaya tingnan po natin, baka kasi nahulog tayo sa pagkukulang Ito po sa utos number 5. Kawalang galang, paghamak o panlilibak sa mga magulang. Ano pa? Pagpapabaya sa mga magulang sa kanilang katandaan. Paghihimagsik laban sa tamad, laban sa tamang otoridad. Paggamit ng relihiyon bilang dahilan upang iwasan ang responsibilidad sa pamilya. Pagtuturo sa mga anak na kawalang galang sa otoridad. Walang pag-ibig sa mga magulang. Hindi pinapanalangin ang mga magulang. Walang panahon para sa mga magulang at hindi tumutulong sa mga magulang sa panahon ng kanilang pangangailangan. Mga kapatid,
Kung tayo po mayroong mga magulang na nasa may edad na, dapat wag nating kalilimutan yung ating responsibilidad na sila ay alagaan at sila ay mahalin. Ano pa? Ito po, utos number 6, huwag kang papatay. Ay, hindi po ako guilty dyan. Wala po akong pinapatay kahit langgam. Pero yung abortion, sinasadyang pagkitil ng isang inosenteng buhay. Pagpatay yun. Tutuusin, mas matinding uring pagpatay yun eh. Di ba? Bakit? Inosenteng bata yan eh. Inosente, walang kasalanan tapos papatayin mo. Mali po yun, mga kapatid. Ano pa? Galit, buot, pagtrato sa kapwa bilang walang halaga. Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon Yahushua? Ano yung sinabi ng Panginoon Yahushua? Pag tinawag mong sa English, idiot ang isang tao, o kaya fool ang isang tao, o kaya stupid ang isang tao, uh, nanganganib ka para sa impyerno. Sabi yun ng Panginoong Yahushua. Kaya huwag po natin gagamitin sa anumang paraan yung pag, uh, pag-iinsulto sa mga tao. Okay po? Pag-udyok o pag-enjoy sa karahasan, pagpapabaya na humahantong sa pagkamatay ng iba, pananalitang sumisira sa dignidad ng tao, at yung hindi pagpapatawad. Mga kapatid, kung meron pong isang siguro masasabi natin kasalanan na hindi po siguro natin napapansin, yung hindi po tayo marunong magpatawad. Dapat matuto tayo magpatawad. Kasi yung mga hindi nagpapatawad, sila po yung mga nagkakasakit eh. Pagka hindi tayo marunong magpatawad. Ibig sabihin ba, pag pinatawad natin ng isang tao ay inaprubahan natin yung ginawa nila? Hindi po. Ang ibig sabihin na pinatawad natin sila, hindi ibig sabihin na makakaroon ka kayo ngayon muli ng relasyon. Hindi po kailangan yon. Ang kailangan lang, pinatawad mo na sila, wala na kayong puot laban sa kanila sapagkat ibinigay nyo na sa Diyos kung paano dapat, kung anong dapat gawin para sa kanila. Yun ang pagpapatawad. Ano pa? Ito po sa Commandment 7, huwag kang mangangalunya. Ano po ba yung pangangalunya? Yun pong adultery. Sa panahon natin ngayon, usong-uso na yan. Hindi po nila nile-label yan na kasalanan. Pero napakasamang epekto niyan. Sexual na relasyon sa labas ng kasal. Ang tawag ng fornication. Pornografiya. Yan po yung laganap na laganap din. At mahalay na pagnanasa. Ano pa? Emosyonal na pagtataksil. Wala naman po kaming physical na relasyon. Yung emotional na pagtataksil kasama po dyan. Sapagkat yan po'y sumisira doon po sa kasunduan ninyong mag-asawa. Pagbabago ng kahulugan ng kasal laban sa kasunatan. Tulad ng same-sex marriage, di ba? Yan po ay ginagawang batas sa ilang mga bansa. Ano pa? Paggamit sa kapwa bilang bagay para sa pansariling kasiyahan. Ibig sabihin, inaabuso nila ang iba't ibang mga tao para sa kanilang sariling kagustuhan. Ano pa? Ito po sa 8, huwag kang magnanakaw. Naku, maaari po ay tayo po ay makasama dyan. Hindi ko lang alam kung meron pong pupunta sa buffet. Alam mo ba yung tinatawag na buffet? Yan po yung all you can eat, tapos merong dalang lalagyan. Di ba pagnanakaw din yun? Pagnanakaw, panlilinlang, pandaraya, pag-iwas sa buwis o hindi patas na gawain sa negosyo. Yun po yung pagnanakaw. Hindi makatarungang pasahod o sobrang pagkapahirap sa manggagawa. Piratihin ang ari-ari intelektual. Di ba? Yung piracy na tinatawag. Ano pa? Pag-aaksaya ng oras at yaman na pinagkatiwala sa atin. Ibig sabihin, kung tayo po isang empleyado, meron pong kasunduan, magtatrabaho ka ng 6 hours, pero ng 6 hours sa'yo, hindi ka naman talaga nagtrabaho. Yun po ay pagnanakaw. May iba pa nga, meron silang ninanakaw na mga gamit ng employer, mga pencil, mga snacks siguro. Ang tawag po dyan, pilfering, di ba? Masama rin po yun, mga kapatid. Ano pa? Ang sabi po dito sa 9, huwag kang magsisinungaling laban sa iyong kapwa. Don't be a false witness. Pagsisinungaling, pagmamalabis, at kalahating katotohanan.
Chismis at paninirang puri. Hindi mo kasama yung taong yon kung ano-anong masasamang pinagsasabi mo. Maling paratang at pagpaluktot ng katotohanan. Ano pa? Pagmamanipula ng impormasyon para manalo sa argumento. Ano pa? Pananahimik kapag kinakailangan ipagtanggol ang katotohanan. Mga kapatid, yan po ay ang category number 9. Utos number 9, huwag kang magsisinungaling laban sa iyong kapwa. Ano pa? Number 10, huwag kang mag-iimbot, yung naiinggit, at panibugo, kawalang kasiyahan sa ibinigay ng Diyos, palagi ang paghahambing ng sarili sa iba, materialismo at kasakiman, sama ng loob sa tagumpay ng iba, yung mga addictions. Kaya kung atin pong titingnan yung mga utos ng Diyos, makikita natin, para maging simple, kapag meron tayong ginawa o inisip o sinabi na nakapagsasakit o brings harm to individuals, kasalanan po yon. Ayaw ng Diyos na tayo ay masangkot sa ganung mga gawain. Kaya kung atin po re-repasuhin ang ating buhay, mga kapatid, paano po tayo nakasunod sa 10 utos ng Diyos? Ano po ang ating grado? Ano po ang ating grade? Tayo po ba'y nakapasa o hindi? Siguro kung tayo po ay magiging honest, kung tayo po ay magsasalita ng totoo sa ating sarili, siguro masasabi natin, marami po tayong dapat baguhin sa ating buhay. Kaya anong ugali ang dapat mataglay natin para sa kada taon, sa kada araw ng ating buhay, tayo po ay lumalago. Pakinggan po natin dito po sa Filipos 3:12 hanggang 14. Hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan ko yun. Dahil ito ang layunin ni Kristo Yahushua nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Yahushua. Ano pong sinabi at itinuro ni Apostol Pablo na ugali na dapat nating matutunan para tayo ay lumago sa ating buhay na espiritual. Ayon po kay Apostol Pablo, napansin po ninyo kanyang sinabi, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat, hindi niya sinasabi na naging ganap na siya. Ibig sabihin, hindi niya sinasabi siya po ay naging ganap na naging katulad ni Yahushua. Kasi kung babasahin po natin yung Filipos 3, yung buong chapter, yun pong pinaka-diwa kung paano dapat tayo maging katulad ni Yahushua. Sabi niya, hindi ko yun nagawa. Pero kung titingnan natin si Apostol Pablo, kung si Apostol Pablo nagsasabi ng ganito, paano pa kaya tayo? Di ba? Kasi si Apostol Pablo, tinatawag nating super apostle. Matinding apostol, si Apostol Pablo. Pero sabi niya, hindi siya nakarating sa kaganapan. Gayunpaman, ano ang kanyang payo para sa ating lahat? Ang sabi niya, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit, ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan. Ibig sabihin, kung tayo po ay nagkamali, kung tayo po ay nahulog sa pagkakasala, kung tayo po gumawa ng kabiguan, dapat matuto tayo doon. Kasi kung tayo po ay nabigo, nagkasala, tapos tayo po ay, dahil nagawa natin yon, humarap tayo sa matinding consequence, kung hindi po tayo natuto, inaksaya lang natin yun Inaksaya natin yung karanasan. Huwag po natin aaksayahin yun, sapagkat yun nagbibigay sa atin ng karunungan. Kaya dapat matuto tayo sa mga kabiguan natin. Matuto tayo sa ating mga pagkakasala. Pagkatapos nun, anong dapat gawin? Kalimutan na. Ibig sabihin, dapat tayo magsisi. Pagkatapos ang pagsisisi, anong dapat gawin? Ang sabi, dapat pagsikapan yung hinaharap sa makatwid. Dapat matuto tayo
sa ating mga kasalanan at mga kabiguan at magsumikap. Kaya ang hinahanap ng Diyos, hindi naman na tayo ay maging perfecto, kundi tayo po'y umuunlad. Diba? Kasi tutusin, hindi po tayo magiging sakdal at perfecto. Pero dapat tayo umuunlad. Dapat patungo tayo doon. Hindi po backwards, kundi forwards. Magsumikap tayo patungo sa hinaharap. Pero paano kapag hindi natin binibigyan ng pagkakataon na tayo ay matuto sa ating mga pagkakamali? Anong gagawin ng Diyos? Pakinggan mo natin sa mga Ebreo 12:5 hanggang 6 at 11 pa. Baka nakalimutan niyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ni Yahweh at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway kanya sapagkat dinidisiplina ni Yahweh ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Mga kapatid, ang Diyos ay long-suffering. Hindi po siya agad-agad nagagalit. Hindi po siya agad-agad na nagdidisiplina. Binibigyan tayo ng pagkakataon na tayo mismo ay ayon sa ating sariling kapasyahan ay magsisi. Diba? Sana nga, yun ang ginagawa natin araw-araw buwan-buwan. Lalo na pagka dumating ang katapusan ng taon, nire-repaso natin ang ating buhay. Saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nagkasala? Tapos tayo na mismo magpapasya, magbabagong buhay ako. Kaya merong iba, matigas ang ulo. Hindi nila ginagawa yun. Siguro, kung merong mga nangyayari sa kanilang buhay, sinasabi nila, ito'y pagsubok lang. Paano kung tayo dinidisiplina ng Diyos? Kasi kung minsan, pagka tayo po ay matigas ang ulo, hindi po tayo nagbabagong buhay, hindi natin inaalam kung saan tayo nagkulang, ang Diyos ang dumidisiplina sa atin. Pagka ganun, anong kahulugan nun? Ang kahulugan nun, mahal tayo ng Diyos. Kung meron po mga nangyayari sa ating buhay na disiplina ng Diyos, anong dapat natin tiyakin? Tiyakin natin na tayo po ay natututo. Sapagkat ang kahulugan ng disiplina ay para tayo ay matuto. Bakit ginagawa yun ng Diyos? Sapagkat tayo ay mga anak niya. Ano ang layunin ng pagdidisiplina o correction ayon po sa Biblia? Para tayo maging katulad ni Yahushua. Kasi yan talaga ang kalooban ni Yahweh para sa ating lahat. Lahat ng ating naranasan sa buhay, lahat ng nangyayari sa atin, si Yahweh, ginagamit niya lahat yon para tayo unti-unti maging katulad ni Yahushua. Paminsan-minsan, tayo po'y dinidisiplina. Kung tayo po'y dinidisiplina, anong dapat natin gawin? Magsisi tayo. Huwag po tayong magdahilan. Magsisi tayo at manumbalik kay Yahweh. Sundin natin yung tinatawag na Teshuvah para tayo po ay magkaroon ng bunga ng disiplinang ito, lalo pang gumanda ang ating buhay. Bakit po natin nasasabi yun? Ano po ba ang handang gawin ng Diyos sa mga anak niya na dahil sa kanilang mga iba't ibang problema sa buhay, natuto na magsisi sa kanilang kasalanan at nagpakababa. Pakinggan po natin, Isaiah 57:15 hanggang 19. Ito pa ang sinasabi ng kataas-taasang Diyos, ang banal na Diyos na nabubuhay magpakilanman. Nakatira ako sa mataas at banal na lugar, pero nakatira rin ako kasama ng mga taong magpakumbaba at nagsisisi para sila'y palakasin ko. Ang totoo, hindi ko kayo kakalabanin o uusigin habang panahon dahil kung gagawin ko ito, mamamatay ang mga taong nilikha ko. Nagalit ako dahil sa kasalanan at kasakiman ng Israel. Kaya pinarusahan ko sila at itinakwil. Pero patuloy pa rin silang sa kanilang kasalanan. Nakita ko ang kanilang pag-uugali. Pero pagagalingin ko sila. Papatnubayan ko sila at aaliwin ang mga nalulungkot sa kanila. At dahil dito, magpupuri sila sa akin.
Ilalagay ko sila sa magandang kalagayan, sa malayo man o nasa malapit. Pagagalingin ko sila. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Mga kapatid, kung atin pong babasahin ang Biblia, ang atin pong makikita, napakabait. Napakabait talaga ni Yahweh. Ilang beses naging taksil ang kanyang anak na si Israel. Ang bayan ni Israel lumaban, nagrebelde laban kay Yahweh. Opo, dinisiplina ni Yahweh ang Israel. Pero pagka sila'y nagsisi, agad-agad ang Diyos kumikilos mula sa langit at sila po ay binibigyan ng lakas. Kung totoo yan sa Israel, lalong totoo yan para sa mga anak niya dahil sa kaugnayan sa Panginoong Yahushua. Kung tayo man ay dinidisiplina ni Yahweh, dahil tayo po'y nagkakasala at matigas ang ating ulo, kung tayo po'y nagsisi at nagpakumbaba, anong gagawin ng Diyos? Palalakasin niya tayo. Hindi po ba kailangan natin to? Lalo na sa panahon darating, lalo na sa taong 2026, kailangan natin palakasin tayo ni Yahweh. Kung siya'y nagalit sa atin, kung tayo magsisisi, hindi lang tayo papatawarin. Ang sabi niya, papatnubayan tayo, aaliwin tayo, palalakasin tayo, pagagalingin tayo, at ilalagay tayo sa magandang kalagayan. Mga kapatid, kung ang taong 2025 ay sunod-sunod ang kabiguan, magpakumbaba tayo mga kapatid, at tayo po ay humawak sa kalooban ni Yahweh Abba. Kaya bago po tayo pumasok sa panibagong taon, ano ang dapat ihandog natin kay Yahweh? Pakinggan po natin ang mga awit. Dito po sa 107, 1 hanggang 2, o magpasalamat kayo kay Yahweh sapagkat siya ay mabuti, sapagkat magpakilanman ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili. Sabihin gayon ng tinubos ni Yahweh na kanyang tinubos mula sa kamay ng kaaway. Mga kapatid, kung atin pong rerepasuhin ang taong ito, maraming pagkakataon na tayo po'y karapat dapat na parusahan. Pero tayo niligtas ni Yahweh. Naging mabuti siya sa atin. Naging maawain siya sa atin. Pinatunayan niya ang kanyang tapat na pag-ibig. Nanatili yun. Kaya't hanggang sa panahon ngayon, tayo po'y nakatatawag pa sa Kanya. Mga anak tayo ng Diyos na minamahal niya. Kaya bago po dumating ang bagong taon, magpasalamat tayo kay Yahweh. Sabihin natin kay Yahweh, salamat po sa lahat ng iyong biyaya. At kung magagawa natin, repasuhin natin hanggang sa abot ng ating makakaya ang lahat ng kanyang mga kabutihan na iginhawad sa atin, at isa-isahin natin yung ilapit sa Diyos. Salamat po sa mga biyayang ito. At habang tayo nagpapasalamat at habang tayo naghahanda para lumusong sa panibagong taon, ano po ang dapat natin hilingin kay Yahweh? Pakinggan po natin ang awit dito po sa 1 hanggang 3. Yahweh, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag niyong pabayaang ako'y mapahiya. Tulungan niyo ako at iligtas, sapagkat ikaw ay matuwid. Dinggin niyo ako at iligtas. Kayo ang aking maging batong kanlungan na lagi kong malalapitan. Ipag-utos niyo na iligtas ako dahil kayo ang aking matibay na batong pananggalang. Mga kapatid, papasok tayo sa taong alam natin mapanganib sapagkat palapit tayo ng palapit sa pagparito muli ng ating Panginoong Yahushua. Tayo po ay nasa end of days. Hindi po mapapabuti ang kalagayan ng tao. Pasama po ito ng pasama. Pero ano ang ating maaasahan? Yung bato na pananggalang. Sino yun? Si Yahweh, ang kanyang anak na si Yahushua. Doon tayo lumapit at gawin natin kanlungan, batong kanlungan, si Yahweh. Huwag po tayong pahiya na lumapit. Kung tayo man ay nagkakasala,
Huwag natin sabihin sa ating sarili, hindi ako makakalapit sapagkat ako'y makasalanan. Alam ng Diyos, makasalanan tayo. Lalong kailangan natin siya bilang batong kanlung. Kung tayo'y magsisisi, di kailanman itatakwil tayo ng Diyos. Gusto niya na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Kaya gawin natin siyang kalinga. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Para naman sa mga kabataan, anong dapat hilingin ninyo kay Yahweh Abba? Pakinggan po natin dito po sa Salmo, sa awit 5-8. Kayo ang aking pag-asa, O Yahweh Diyos. Mula noong ako'y bata pa, nagtiwala na ako sa inyo. Mula nang ako'y isilang, kasama na kita. At ako'y inyong iningatan. Pupurihin ko kayo magpakilanman. Naging halimbawa ang buhay ko para sa marami. Dahil kayo ang aking naging kalakasan at tagapag-ingat. Maghapon ko kayong pinapupurihan dahil sa iyong sa iyong kahanga-hangang kagandahan. Mga kapatid, ano pong dapat na maging panalangin ng mga kabataan? Sabihin natin kay Yahweh Abba, na bigyan tayo ng pagkakataon para lalong purihin siya. Magpasalamat tayo kay Yahweh Abba sa lakas na ibinibigay at gamitin natin yung lakas na yon para purihin siya. Gamitin natin yung pagiging anak natin ng Diyos para maging halimbawa tayo. Huwag po tayong pai-impluensya sa mga masasamang takbo ng sanlibutan. Sapagkat sa panahon natin ngayon, kahit saan ka mapunta, nandiyan ang masamang impluensya bilang anak ng Diyos. Kung meron kang kalakasan, bata ka pa, mga kapatid, gamitin natin ang ating buhay para magbigay puri tayo kay Yahweh Abba. Sa mga matatanda, sa mga may edad na, anong dapat natin hilingin sa Diyos? Ito naman sa 9, huwag niyo akong iiwan kapag ako'y matanda na. Huwag niyo akong pababayaan kapag ako'y mahina na. O Diyos ko, huwag niyo po akong layuan at agad akong tulungan. At ngayong ako'y matanda na at maputi na ang buhok, huwag niyo akong pabayaan, O Diyos. Maihayag ko sana ang iyong lakas at kapangyarihan sa susunod na henerasyon at sa lahat ng mga darating sa hinaharap. O Diyos, ang iyong katwiran ay hindi kayang maunawaan ng lubusan. Kahanga-hanga ang inyong mga gawa. Tunay ngang walang sino man ang tulad ninyo. Mga kapatid, nung tayo man ay pinagpala ng Diyos, nakarating tayo sa isang edad na sinasabi ng ibang matanda, magpasalamat tayo kay Yahweh Abba. Sabihin natin, Yahweh, salamat. Nakarating ako sa edad na ito. Ano ang dapat natin hilingin kay Yahweh? Sapagkat alam naman natin, habang tayo'y tumatanda, nang hihina ang ating katawang laman. Sabihin natin kay Yahweh, huwag niyo akong iiwan. Karanasan po ng maraming matatanda. Unti-unti nawawala yung kanilang mga kaibigan na nasa kanilang edad. Yung mga anak, kung minsan hindi sila dinadalaw. O minsan ang pakiramdam nila, nag-iisa na lang sila. Mga kapatid, kung tayo po nasa ganong sitwasyon, sabihin natin kay Yahweh, huwag niyo akong iiwan kapag ako'y matanda na. Sabihin natin kay Yahweh, huwag akong pababayaan kapag ako'y mahina na. Opo, kapag naputi na ang ating buhok, iisa lang ibig sabihin, tayo po ay merong karanasan at meron tayong karunungan. Sabihin natin sa Diyos, bigyan pa tayo ng sapat na lakas. Bakit? Para po maihayag natin yung mga milagro, yung ating mga karanasan, para po sa susunod na henerasyon, ipakita natin at turuan sila ng mga nakita ng ating mga mata. Tapat si Yahweh, kahanga-hanga ang kanyang mga gawa. Lahat tayo ng mga nagtitiis ng iba't ibang kahirapan. Nabigo tayo sa taong ito. Anong dapat natin hingin sa Diyos? Dito po sa awit
20 hanggang 21, kahit na nga dinanas ko ang hirap at madlang sakit, subalit ang aking lakas ay muli mong ibinalik upang ako'y di tuluyan sa libingan ay mabulid. Tutulungan mo po ako at karangal ay dadagdagan. Ako'y muli mong aalwin, iahon sa kahirapan. Mga kapatid, kumusta na po ang ating buhay ngayon? Kumusta po ang 2025? Tayo po ba ay nagtagumpay? Tayo po ba ay nahulog at pumagsak? Ano po ang naging karanasan natin? Kung tayo man ay nahirapan, kung tayo man ay nagkasakit, kung tayo man ay naging mahina, tayo po ay magpakababang loob at hanapin natin ang lunas kay Yahuwah. Haba, sabihin natin na tayo tulungan niya para ang karangalan natin ay magdagdagan at tayo aliwin niya at iahon tayo mula sa kahirapan. Higit sa lahat, anong dapat natin hilingin sa Diyos? Dito po sa mga huling talata ng ating pag-aaral, 32 sa 1:8 sa mga awit, kaya manalangin sana ang lahat ng matapat sa inyo habang may panahon pa. Kung dumating man ang kapighatian na parang baha, di sila mapapahamak. Kayo ang aking kublihan. Iniingatan niyo ako sa oras ng kaguluhan at pinalilibutan niyo ako ng mga awit ng kaligtasan. Sinabi ni Yahweh sa akin, ituturo ko sa iyo ang daan at dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Di natin alam, mga kapatid, kung ano pong ating haharapin sa susunod na taon. Maaari biglang darating ang kapighatian na parang baha sapagkat kuminsan nangyayari yan. Kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo karunong, kapag dumating ang pagsubok ng buhay na parang baha, lahat tayo tao lamang, lahat tayo maaaring bumigay, lahat tayo maaaring bumagsak. Kaya ano ang dapat natin gawin? Patuloy natin hilingin sa Diyos. Magmakaawa tayo at manalangin. Habang may panahon pa, gawin natin siyang kanlungan kapag itong gagawin natin. Kung napansin po ninyo, yung pangako ni Yahweh. At ito pwede po natin panghawakan sapagkat ito'y salita ni Yahweh mismo. Dito po sa talatang 8, sinabi ni Yahweh, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Yan po ang ating kailangan na bawat hakbang natin, hindi tayo nag-iisa. Bawat hakbang natin, kasama natin si Yahweh. Papayuhan tayo at iingatan. Sa oras ng kaguluhan, palilibutan tayo ng mga awit ng kaligtasan. Ito pong ating hilingin, tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos, Yahuwah, Abba, salamat ng marami sa iyo sapagkat napakabait mo. Banal ka, makasalanan kami. Gayunpaman, salamat sa iyong pagpapahinuhod. Taglay namin ang buhay at lakas at ang ganitong pagkakataon na sumamba sa iyo. Sa taong ito na malapit ng lumipas, marami kaming pinagdaanan, mga pagsubok, mga sakit. Ama, ikaw po ang aming pag-asa na sa tuwing kami haharap sa ganitong mga pagsubok, di kami nag-iisa. Ito ang aming karanasan. Kaya salamat ng marami. Pinupuri ka namin sapagkat ikaw ang nagpapagaling sa iyong mga anak. Haharap kami sa panibagong taon, kasama ang aming sambahayan, kasama ang mga anak namin. Iligtas po kami sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng uri ng sakit, sa lahat ng kahirapan. Subalit, kung kinakailangan humarap kami sa mga pagsubok, agad kaming tatawag sa iyo. Ama, wala kaming kaya sa ganang aming sarili. Ikaw ang aming batong kanlungan.
lumalapit po kami sa iyo ngayon, nagmamakaawa. Kung kami po'y nagkasala, sasabihin namin sa iyo ang aming mga pagkukulang. Maawa ka na lang sa iyong mga anak. Nagsisisi kaming lahat ngayon. At kami po'y nakikisuyo sa iyo. Pakipatawad na Ama. Iligtas po kami sa lahat ng kapahamakan. Iligtas kami sa lahat ng mga sakit at karamdaman. Ang ilan sa iyong mga anak nakikipagbaka sa iba't ibang karamdaman. Alam namin dahil po kami tumatanda na. Kung minsan kumakapit ang mga sakit. Subalit walang imposible sa iyo. Pag nagsalita ka, gagaling kami. Ama, maawa ka. Magmilagro ka po sa iyong mga anak para ito'y maipakita namin sa aming mga anak. Ikaw ang Diyos na buhay na nakikinig sa panalangin ng iyong mga lingkod. Panginoong Yahushua, kailangan ka namin. Huwag ka pong lalayo. Maghari ka po sa aming puso. Gabayan po kami sa pag-iisip. Maging katulad kami ng Diyos sa bawat aspeto ng aming buhay. Tulungan kami araw-araw umunlad sa pananampalataya, natututo sa aming karanasan at natututo sa iyong mga pangangaral. Ama, pakibasbasan ang bawat sambahayan. Maging matagumpay po kami sa lahat ng aming gawain sa buhay na ito. Kami po'y sumasampalataya. Dininig mo ng aming panalangin. Binasbasan mong bawat sambahayan. Binasbasan mong aming mga magulang, aming mga anak, at ililigtas sa lahat ng kasamaan. Ito pong aming pinagmamakaawa sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu sumating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Kapatid, meron lang po kaming mga announcements. Mamaya po, bukas po, meron po tayong isasagawang year-end get-together via Zoom. This will be interactive at gagawin po natin yung pagrepaso sa taon, mga activities po natin for 2025 at also yung mga activities po natin for 2026. Kaya ito po ay para meet and greet din para makilala po natin ang ilang mga kapatid. Sana po yung ibang mga hindi po usually dumadalo ay dumalo po para makilala din po namin kayo. Ito po ay our journey of faith kasi tatalakayin din po natin yung mga susunod mga iba't ibang mga tanong. Kaya yung mga meron kaming 3 tanong na itatanong. At sana po ay mag-participate tayo. Unang tanong, ano ang dahilan kung bakit kayo umalis sa Iglesia ni Cristo? Number 1. Pangalawa, ano ang dahilan kung bakit nyo tinanggap yung pangalan ni Yahuwah at ni Yahushua? At pangatlo, ano ang dahilan kung bakit ganap po kayong sumampalataya kay Yahushua sa sukdulan napagpasyahan po ninyo na hindi na kailangan ang Felix Manalo para magkamit ng kaligtasan. Kaya yung mga tatalakayin nating mga tanong, makikita natin dito yung pagkilos ng Diyos para tayo ay gabayan sa ating ginagawang paglilingkod. Kaya yan po yung gagawin natin bukas, December 27, 2025, 3 o'clock p.m. Pacific Standard Time. Yan po ang ating Zoom ID. At isa pa, wala po tayong Bible study for next week. Yung susunod na Bible study po natin ay January 6, 2026. At meron po tayong year-end prayer, December 30. Tagalog po yun. 10 p.m. Pacific Standard Time. Kaya sa Pilipinas, yun po ay December 31st na, no? Mga 2 p.m. po yata.
2 p.m. sa Manila time. At meron din po tayo sa Ingles, December 31st, 2025, 3 p.m. Pacific Standard Time. At meron po tayong pagsamba, yung ating ano po, Sanctification and Healing. Meron po tayong pagsamba, wala po dito, no? Pero meron po tayong special worship service, Sanctification and Healing Oil Anointing na pagsamba. Ito po January 10, 2025. Araw po ng Sabado. In person po ito sa Fremont. Kaya ang paksa ng leksyon ay tungkol po sa healing and sanctification sapagkat alam naman natin maraming tao nagkakasakit pero anong mga iba't ibang prinsipyo ng Diyos na makakatulong sa atin sa pagharap sa iba't ibang mga sakit. Ang gagawin po natin yung oil anointing. Kaya meron po tayong panata, o kaya preparatory prayer, January 5 to January the 9th. January 5 to January 9. Monday to Thursday, 7 p.m. at Friday, 10 o'clock a.m. Natatapos na po ang ating pagsamba. Yahuwah, Yahushua HaMashiach, bless all of us.